Filipino living and working in Doha witnessed Iranian missiles fly over the city's night skies, only to be intercepted by Qatari missiles. Ano kayo mga yan? Yan, syempre, alam naman nangyari. Iran's missiles were meant to bomb the U.S. airbase in Doha in retaliation for the U.S. attack on 3 of Iran's nuclear sites on Sunday. The situation magnifying the dangerous conditions overseas Filipinos in the Middle East now face as the situation between Israel and Iran remains tense. With us now for more is Hannah Grace Guevara, who works as administrative staff in a German car company in Al Saad, Doha. Good morning, Hannah. Salamat sa pagbigay ng oras at 4:30 pa lang sa madaling araw dyan sa Doha. Yes po. Good morning din po. Thank you po for having me. So Hannah, kamusta na kayo riyan sa Al Saad, sa Doha? Right now, it's safe naman po. Actually, nung time po na yon, sinabi naman din ng government na everything is under control. So, posted naman po siya lagi. So, sabi, okay naman na daw po. Wala namang casualties na nangyari. Government ba to ng Qatar or ang government ng Philippines via the embassy there? Government po ng Qatar. Paano naman Bale, yung sa embahada natin? Sa embahada, actually nire-repost din po nila yung sinasabi ng government ng Qatar. Additionally, nagpo-post po sila ng mga guidelines, for example, ng mga mobile numbers na kung sino pwede kontakin namin. And nagbigay din sila ng parang embassy logbook, whereas doon namin ilalagay yung mga details namin and mga contact numbers if in case na kung ano man po yung kailangan gawin namin kung mag-intensify pa yung situation. Yung pagkolekta ng datos ninyo naganap nung bago mo kinunan, yung nakita natin just moments ago, no? Anong unang pumasok sa isipan mo nung na-capture mo sa mobile phone mo yung attack na naganap mismo? At first po, naisip ko yung brother ko kasi nag-work din po siya dito sa Qatar. Tsaka yung kung paano ko siya sasabihin sa parents ko nang hindi sila masyadong mag-alala kasi po nun midnight sa Philippines. So, they're all sleeping. So, nag-worry po ako doon and dun sa brother ko nga po na nandito din. Paano mo naman sila kinausap at paano mo naman nasabi na safe ka? Ayun po, nag-send lang po ako ng message dun sa group chat namin na like pray for us kasi ganito yung sitwasyon sa Qatar na nung time po kasi hindi pa namin alam kung attack siya against sa Qatar or to anywhere. Ang alam lang namin, nung una, confused kami kung missiles ba yun or is it just parang warning na there's something going on. So, sinabi ko lang sa parents ko na ngayon, okay ako, pinauwi na kami sa work, di naman ako nasaktan, but then, pray for us here. So, yun po sabi ko. Oo nga, tuloy-tuloy pa rin yung work no, sa car showroom na iyong pinagtatrabahuhan. Pero nung nakita niyong naganap yon over the skies of Doha, ano yung una naging reaksyon nung mga katrabaho mo at yung mga kliyente sa showroom? Actually, they were all curious po eh. Kasi yung at first, we just heard a loud sound. Akala namin may accident sa labas. So then, nagsabi namin sa security to check it. Kasi yung walls ng showroom is glass. So nag-shake talaga siya na nakakatakot. Kasi nung una, parang may malakas lang na hangin. And then, nung lumabas po yung security, that's when he saw na walang accident and there are something sa sky. And then tinawag niya kami to check. Kasi mukha siyang light lang po na nasa sky. But then, nag-worry kami kasi since yung ibang lahi yung kasama namin na nag-experience din sila ng similar situation. Sabi niya, it might be a missile. So, nakita din namin na parang once na mag-intercept yung mga missile or mag-meet
doon siya nagsumasabog. So, ang lakas po ng sound. So, yun po, parang yung una curious lang, but then, nag-uwian agad din sila. Instruction din sa amin. Sa ngayon, ang pagkakaintindi ko, may shelter from home na abiso, gobyerno ng Qatar. Pero pwede kayong lumabas, pero kailangan umuwi ka agad. Ito ba yung kanilang latest advice? Yes po, shelter from home as of the moment. Pero since na nag-reassure naman din yung Qatar na walang danger, so yun lang po yung advice sa amin. Kaya pwede din lumabas. Back to normal na din po pagkatapos nung gabi na yun. Parang kinabukasan, lahat nasa work na ulit. Okay, well, ingat kayo riyan. Hannah, maraming salamat for indulging us with your time and insights. Hannah Grace Thank you po. Guevara, live from Doha.